Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaba ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda, isang babaeng nararamta ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kaniyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kaniyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon ay dakilang kapistahan ng pag-akyat kay Maria sa langit. Si Maria ay nakiisa sa buhay ni Jesus at nakiisa din siya sa tagumpay ni Jesus. Napagtagumpayan ni Jesus ang kamatayan, ganun din si Maria. Hindi nabulok sa lupa ang katawan ni Jesus, ganun din ang katawan ni Maria. Siya ngayon ay nasa langit na, katawan at kaluluwa. Ang nangyari kay Maria ay mangyayari din sa atin bilang simbahan at sa bawat isa sa atin. Hindi magbabagi ang kamatayan sa atin, kaya ang kapistahang ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Duroon din tayo sa langit. Sinasabi din sa atin na pahalagahan natin ang ating katawan. Ito'y bubuhayin uli. Pupunta tayo sa langit na katawan at kaluluwa. Pero bago tayo makakapunta sa langit, daraan muna tayo sa struggle, sa pagkikipagtunggali. Pero mananalo tayo. Tutulungan tayo ng mga nasa langit. Noong unang magkasala ang tao, nangako ang Diyos na magkakaroon ng pakikipagtunggali ang babae at ang ahas, ang kanyang binhi at ang binhi ng ahas. Nakita natin ang katuparang ito sa malaking pakikipaglaban na narinig natin sa ating pagbasa ngayon. Ito ang pakikipagtunggali ng babae at ng dragon. Ang babae ay may 12 korona na bituin. Ito yung 12 tribu ng Israel at ang 12 apostol. Siya ay kumakatawan sa simbahan at sa bayan ng Diyos. Ang kalaban niya ay isang napakalaking pulang dragon na may 7 ulo at 10 korona. Ito ay makapangyarihan. Napakalakas niya na siya ay nagdadala ng malaking pinsala sa buong mundo. 1/3 ng mga bituin ay inihagis niya sa lupa. Ang interes niya ay ang anak na lalabas sa babae. Ito ay ang Kristo, ang manliligtas. Parang walang kalaban-laban ang babae sa dragon. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa langit. Pati ang babae ay dinala sa lugar na inihanda sa kanya ng Diyos. Dumating na nga ang Diyos na manliligtas. Siya ang ililigtas sa atin sa kuko ng kasamaan, sa kuko ng dragon.
Ang unang level ng meaning ay ang pakikipagtunggali ng kasamaan at ng bayan ng Diyos. Sa bayan ng Diyos, manggagaling ang Mesiyas, ang ipadadala ng Diyos. Ililigtas niya ang kanyang bayan sa kasamaan. Ang pangalawang level naman ng meaning ay ang pagliligtas kay Maria na magsisilbi na magsisilang sa Mesiyas, na ito'y tatangkang papatayin din nung bata pa ang Mesiyas. Yan ay nangyari sa Bethlehem, ang pagsilang kay Jesus at ang pagtangka ni Herodes na patayin siya. Hindi naman siya nagwagi na ilikas ang nanay at ang bata sa Ehipto. Pero may ikatlong level pa ng meaning. At ito'y sinasabi naman na tayo ang nabibilang sa bayan ng Diyos at anak ni Maria at ang demonyo ay palaging nag-aabang upang tayo ay lamunin. Hindi siya magwawagi. Mayroon tayong kakampi sa langit na nagliligtas sa atin. Huwag tayong matakot. Kahit na parang makapangyarihan ng kaaway tulad ng dragon na may 7 ulo, makakatakas tayo. Kakampi natin ang langit. Tinutulungan niya tayo. Purihin ang Diyos na makapangyarihan. Nandyan siya palagi upang iligtas ang inaatake ng kasamaan. Nananalig kami sa iyo, Panginoon. Hindi mo kami pababayaan.